Nung college ako, nag-law school ako. Bagsak ako. 6 years ko kinuha yung dapat na 4. Muntik akong mag-quit first year. Unang grade na natanggap ko, 74. Criminal law. Sabi ko, hindi yata para sa akin tong law school. Sabi ko, alam mo, babalik na lang din ako sa kung saan ako at home. Saan nga? Magtinda. Kung bibigyan mo ako ng turon, ititinda ko yan. Because I believe na yung sales, dalawang attitude niyan eh. Nakakahiya ka nagbenta. Oh, this is an opportunity for me. Attorney Cruz's story is a testament to the power of passion, persistence, and purpose. Guided by the mission to share happiness through yumminess, Attorney Cruz stands as a shining example of how we can blend tradition with innovation, honor family roots, and create something that touches the hearts and taste buds of the community. His story reminds us that success isn't just about business. It's about legacy, passion, and a commitment to serve. Kahit na konti lang yung pera, magtitinda ako ng kahit ano. Abogado ka, tapos nagbebenta ka. Sinabi sa akin yan. Pare, ang tagal nating nag-aral. Magtitinda ka ng kamote. Money Masters with Chinky Tan. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network. Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research. May pera ba sa kamote? Pwede ba talagang yumaman sa pagtitinda talaga ng tinatawag natin na kamote? Ay, grabe. Kung gusto nyo malaman kung paano kayo yaman sa kamote, this is the episode for you. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Sobra akong excited ngayon kasi yung panauhin po natin ay nagluluto. Sila po nagluto ng pinakamasarap na mga kasaba, at the same time, mga desserts na talagang paborito natin. Sino to? Let us welcome na lang Attorney Carlo Benito Cruz, ang may-ari ng Don Benitos. Don Benitos. Yes. Sir. Hi, Attorney Carlo. Hi. Thank you very much. Maraming salamat na napansin nyo kami. Alam nyo yung kamote, hindi yan pinapansin. So, ngayon, at saka first time na guest ka ng Team Utangario. Ay, hindi. Iponaryo. Iponaryo at Utangario. Ayan. No? Hindi kasi, di ba, yung parang sinasabi na yung parang binibi, ay, di ba yung bata, kapag wala ka masyadong, kamote ka, di ba? Yes, sa recitation, ganyan na ako. Ay, talaga? Yes, you go home and plant kamote. Napalabas ako. Sinabi talaga sa'yo? Yes, sinabi sa akin yan. Justice na siya ng Supreme Court ngayon. Okay naman, teacher ko noon sa law school. Totoo naman, nagtanim ka na kamote. Actually, pag nakikita kami, sabi ko, sir, niluto ko na. Oo, hindi kasi ako, maramdamin. So, yung mga teacher ko na binagsak ako nung araw, nagpapasalamat ako sa kanila. Bakit? Binagsak mo ko. Parang yung dean namin dati, si Dean Hara. Nung sabi niya sa akin, pinagsalita ako nung graduate ako ng law, nung pumasa ako ng bar. Congratulations pala sa mga pumasa ng bar. So, sabi ko, sir, salamat, binagsak mo ko sa 9 units yung binagsak ko sa kanya. Sabi ko, feeling ko, yun ang pinakamataas na grade ko. Bakit? Kasi talagang 2 beses ko inulit yun eh. Okay. Oo. So, nung nagre-review ako sa bar, parang pag binasa ko, dinaanan ko yung pages. 30 seconds tapos eh. Kasi nakapasok na siya sa akin. So, nung nag-bar exam, wala akong nervous dun sa subject na eh. So, yung mga ibang subject, kinakabahan ka. Pero yung subject niya, talagang... Na-master mo na. Oo, kumbaga, sir, 2 beses kitang inulit ah. Parang ganyan. So, alam mo yung ganyan ng namin, upbringing. Oo. So, let's talk about yung Don Benitos. Ilang branches na gaano karami na yun? Ngayon, available na siya sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kasi ang Don Benitos is co-owned by the family. Hindi lang naman ako yung may-ari niyan. So, may-ari yung mami ko, may-ari yung mga kapatid ko. So, ako lang yung pinaka-mascot nila. Ako yung para may organization. Kasi mahirap din eh. Because para ma-maximize namin yung branding and family, nagtulong-tulong kami as a family. Gaano katagal ng Don Benitos? 16 years. Wow. So, magse-celebrate kami ng 16 years next year. Okay. Pero syempre, ngayon, kilalang-kilala natin ang Don Benitos. Ang daming mga masasarap na yung mga paborito natin, kasaba. Pichi. Yeah, I love pichi. Leche plan. Ngayon, Yes. actually, ang isa sa mabilis sa amin, leche plan and ube. Ngayon, magki-Christmas. Pero, yun nga, bago siya naging Don Benitos, bago ka naging Attorney Kaloy at marami pang ginagawa, can you bring us back to your childhood when you grow up? We are simple middle class family sa palengke ng Blooming Tree. Shout out pala sa mga tiga Blooming Tree. Ayan, para babatiin ko kayo.
Yan sa may Blooming Tree. Mag-iitlog ang family namin. Yung daddy ko ay magbababoy. Yung nasa bangketa. So, nung bata ako, doon kami lumaki. Pagka Christmas, pupunta ka ng palengke, magbabantay ka ng mandurukot. Yeah, ganun talaga sa palengke. Titignan mo kung may mandurukot. Hanggang ngayon, wala pa ako nahuli. Pero, meron naman. Hindi ko lang nahuli. Ano gagawin mo kung may makita ka man Hindi, sisigaw ka lang. Sisigaw ka lang naman. No? Oo. Ay, sus! Ganon. Yes, para tumigil na siya. Okay. Kasi makikita mo naman yung attempts ng mga tao. So, pag kami nakita kami plastic, medyo nagsisimple ng baboy, ay, ganun lang. Ako kumukuha ng baboy. Yes, kasi magbababoy yung daddy at mami ko eh. Akala ko mandurukot ng pitaka. Hindi, baka baboy, mandurukot yan. So, marami yan. Dadaanan yung mga yung mga nakalagay sa bangketa. Ganunin. Sisigaw ka lang naman din. Tapos, paghihiwain ka ng minudo, alam mo, galit ako sa minudo nung bata ako. Bakit? Kasi yung minudo, may mga umu-order pag Pasko. 10 kilo, 20 kilo. Papa-slice sa'yo yun. Ikaw nag-slice? Ako mag-i-slice. So, mga 40 kilos na minudo yun. Ilang oras yun? Ilang oras yun, di ba? Parang, pila ko kayo, balikan nyo after mamalengke muna kayo. Siyempre, ayaw pa nila nung panaga. Oo. Kasi, ayoko panaga, sasama yung sangkala. Yan. So, ang gagawin mo, gusto nila makita, ini-slice mo yung minudo. Wow. Mga 40 kilos, ganyan. Kasi, yung isa, pag Pasko kasi, ang order is, 5 kilo, di ba? Tama. 5 kilong minudo. Aling Ores, shoutout pala sa daddy at mami ko, si Dolores at si Arnel. So, sasabihin na, Aling Dolores, 5 kilo. So, maggaganong ka. Kung 8 yun, di 40 kilos. Ang question, may bayad ka ba nun? Wala. Wala. Ang tawag ng child labor. Ayun. Ang child labor kasi, pag you're putting the child in danger. Hindi, gine-joke ko lang. Yan, oo, di ba? Oo. Pero sa amin kasi sa ordinaryong family, tulong-tulong tayo. Talaga? Yes, for example, ikaw, kung galing ka sa Chinese family, meron kayong trabaho as a family, magbubuhat ka. Di ba? Magbubuhat ka. Kasi tulungan mo yung parents mo. So, ever since na talagang na-inculcate na yung, yung work ethics nyo? Yes. Sa akin, bawal ang tamad. Kahit sa mga anak ko, sinasabi ko yan, na anak, pag ikaw ay tamad, hindi ko nakasalanan pag nagutom ka. Rule yan eh. So, pag ikaw ay tamad, talagang magugutom ka in the end. Ano na yan eh? Cause and effect. So, kung masipag ka, baka hindi ka yumaman. Possible. Pero hindi ka magugutom. At least. At least hindi ka magugutom. So, ano yung malaking impluensya na nagawa ng magulang mo sa'yo? Ano kami? Masipag kami as a family. Tatay ko gigising ng alas 4. Mami ko alas 5. Ganun kami nung pinalaki. Lola ko alas 5 gising na. As a family, yun talaga na kami. Hindi mo yan sasabihin na ba't ang aga? Hindi. Kasi may palengke day. Kasi pag palengke, kailangan maaga talaga. Yes. So, malalaman ko na alas 5 na pag may tricycle ng maingay sa labas ng bahay. Ibig sabihin, gumising ka na kasi nandun na yung mga tricycle. Ganyan. So, may mamamalengke na. Malapit kami nakatira sa palengke. So, makikita mo siya. Maririnig mo na, oy, gigising ka na. Nakakapaglaro ka ba nung bata ka? Oo. Yeah. Ang laro ko text. Oo. Yung text na Alam FPJ. Di ba? Yung mga FPJ na pelikula. Yan. Laro ko yan. At saka, ang laro ko noon, yung karera sa kanal. Yun ang paborito ko. May pustahan kasi yun eh. Oo nga. 5 piso. So, may kanal, tapos may mga bamboo ka na huhugisin. Nung araw, nung bata ko. Mabilisan yun eh. Oo, mabilis yung agos ng kanal. Oo. So magkakarera kami, mga kalaro. Pag galing ka ng palengke, may 5 piso ka, ganun. Tataya ko yun, 5 piso. Sa ordinary market kasi, sa palengke, napansin ko, lahat nagiging sugal. For fun. Example, Caracruz. Oo nga. Kami, yung ganyan, patitex, sugal. Nagiging siya, for fun. Hindi naman siya talaga, hindi siya yung parang hanggang sa mamatay ka sa baon sa utang. Hindi. Kasi pagod ka magtrabaho, pagod ka. Di katuwaan, tawanan kayo. Pero ngayon, napansin ko dun sa palengke ngayon, nagpunta ako, kulang na yung interaction ng mga bata dahil nag-gaming. So, malaking effect sa culture natin, yung game. Nung araw, ang mga bata sa amin, walang nalulungkot, walang nade-depress. Because, paglabas mo, hanap ka ng kalaro. Tama. Diba? Maglaro tayo ng Caracruz o Tanchan. Oo. Diba? Hahasain mo yung Sprite. Oo. Diba? Oo. Yun. So, kung nung panahon namin, hindi ako nakarinig ng nalulungkot ako. Pag blackout, Nako, tagumpong na yun. lalabas ka na, di ba? Ma, hindi pwedeng hindi kami lumabas. Blackout, mainit, di ba?
Oo. So, yung Grabe, no? nung bata ako, hindi ko siya nakita as mahirap eh. Nakita ko lang siya na as yun lang ang buhay natin. Happy naman tayo, walang Oo. may sakit. Totoo yan, ha? Alam mo, during that time, syempre, laking Blueberry Street, laking Tondo Oo, ako. di ba? Oo. Nung panahon na lumalaki kaming kapos, hindi ko alam na mahirap kami. Hindi mo alam. Kasi lahat kayo pare-pareho eh. Wala kang basis. Wala. Paglabas mo, ayun na. Oo. Patawag mo to, maglalaro na tayo. Oo. Ganun lang siya, hindi siya naging issue eh. Na-realize ko lang na mahirap kami eh. Nakapos kami nung pumasok na ako sa school. Yes. Kasi mga iba, ako naglalakad eh. Magpapaandar na eh. May sasakyan, Oo. may ganun. Oo. Di ba? Pero pag bata ka, actually yan ang naging effect ng social media. Nakita mo kung paano sila nabubuhay. Kahit na, oo. Dati hindi mo sila nakita. Wala eh. Wala, clueless ka. Yes, so sa'yo, parang importante, wala tayong sakit ha. Tapos, tawag ka ng kalaro. Ganun lang kasimple. Ngayon, naku, bakit siya? May hatid sundo. Bakit siya? Pero kung nung bata ako, wala eh. Naka-honor lang din kami. Tsaka guys, naaalala nyo pa ba yung part ng uuwi ka, tapos meron kang 3 kwintas ng libag? Totoo Diba? yun. Tapos, Baka akin, 4 pa eh. hindi lang yun. Huwag mo lang itaas ang kilikili mo. Oo, Baka kasama puro pa yun. alikabok. Grabe talaga. So, eto lang. Siyempre, nung bata ka, I'm sure na nangarap. Yes. Ano pangarap mo nung bata? Pangarap ko maging mayaman. Bakit? Masaya lang, for fun. Kasi alam ko naman may mayaman. Hindi ko alam kung paano. So, ang pangarap ko maging mayaman. Kasi masarap naman. Kasi nakikita ko rin naman sa TV eh. Tsaka sa mga... alam mo naman na may mayaman. Hindi lang ganun kadetalye. Diba? So, ngayon kasi nalalaman mo yung kinakain nila. Nalalaman mo yung saan sila nagpupunta. Nung bata tayo, pag nanood ka ng TV, uy, sarap nung ano niya, oh. May kotse siya. Oh, ganun kotse, lang. bahay. Uy, ang ganda ng bahay niya, ang laki. Oo, ganun lang. Yeah, ganun lang siya. Hindi siya ganun kadetalye ng katulad ngayon. Ay, kinain niya olives na may ganyan, na may ginto, na steak, yung mga ganyan. Noon, masarap siguro pag malaki yung bahay. Ganun. Ba't yung bahay nyo ba during that time sa Blooming Street, hindi ganun Hindi, yung bahay namin, typical eh. Yung walang pintura. Oo. May, kahoy lang. Hindi, bato naman, pero pwede na yan. Konti yung pintura. Normal na typical na bahay ng lower middle class. Ilan kayo magkakapatid? 4. Panganay ako. Oh. Yes. And ang mami ko kasi sa sobrang ganda, 17 pa lang, anak na ako. Oh. Oo, so nag-start talaga kami from bangketa. Dati ko nagtitinda ng itlog sa bangketa yan. So, ibig sabihin, nagsimula talaga sila sa wala? Ay, yes. And high school graduate lang sila. Kaya in-inspire nila kami mag-aral. Yung nanay ko, napakahigpit. Hindi pwedeng hindi ka pumasok. So, papasok ka o duty ka sa palengke. Siyempre, papasok ka na lang. Di ba? Oo. So, ang goal ng nanay ko, sabi niya sa akin, pumasok ka, kahit hindi ka na mag-aral, basta pumasok. By the way, balik lang tayong konti. Siyempre, nasa palengke ka, di ba? Hindi ka ba nahihiya na nandun ka, naggagayat ka? Siyempre, nakikita ka ng classmate. Wala. Hindi eh. Hindi uso yung shaming nung araw eh. Oo nga. Napansin mo ba? Wala namang shaming eh. Parang nung bata kami, ay, nagtitinda ka? Okay, tapos na. Halika, pagtapos mo magtinda, maglaro tayo. Oo. Ganun lang. Wala siya nung, ay, nagtitinda lang siya. Walang ganun eh. Actually, hindi ko siya naranasan. Wala eh, hindi ganun. So, mabalik tayo. Pangarap. Okay, ilang taong ka nung nangarap ka? Mga 14 na. Kasi nagbabanda na ako noon sa high school eh. So, nakikita ko na nung high school, may mga kaklase ka na nakakotse. Tapos kami naglalakad sa UP pag may tugtog. Sa Sunken Garden, tumutugtog kami dun sa UP Theater dati. Ano, nagko-commute ka pa Nagda-drums ako. Oh, nagko-commute. Eh, yung UP ikot na jeep, meron lang siyang oras eh. So, Kung pagtapos ng oras na lakad yun, ka na. lalakarin mo na yun hanggang Pilcoa. Oh, so, pero hindi ko pa rin naisip na mahirap yun kasi dami namin eh. 5, 6. So, magkakabarkada kayo habang nangangarap kayo na sumikat. Alam mo, nung bata ka, gusto mo sumikat. Ano taon yun? 1994 or 95. Ano mga banda na sikat nun? Oo. Ano mga banda na sikat nun? Sila Eraserhead, sila Parokya, ganyan. Okay. So kami, nagbabanda kami. Pangarap mo sumikat eh, pag bata ka. Ano pangalap ng banda nyo? Alikabok. Ah, parang ano yun parang naalala ko yung guys, yung pelikulang Alikabok sa ilalim ng dagat. Yeah, oh. Kami naman, ang pangalan namin, Alikabok. Kasi nga, lahat kami walang pera, di ba? Nag-start kami. So lahat kami Alikabok. Ganyan. So, nakakatuwa naman. Alam mo yung experience ko na yon na naglalakad ka. Magkano palang kinikita ng Wala. banda? Wala. Wala. Pag sa musikero, pag starting musician ka, patugtugin ka lang, masaya ka na eh. Maswerte ka pa nga pag pinakain ka, thank you. Ngayon, napakadami ng di ba, pag musikero ka, ang dami. Nung panahon namin, basta makatugtog ka, ayos ka na.
Minsan, dala ko pa yung drum set, ganyan. Basta, makatugtog ka lang. Happy naman na kami noon eh. Childhood days yun eh. Tapos, nung nangangarap ka, ano nang diskarte mo? Hindi, wala. Aral lang ako. Aral So, wala kang barkada. kinikita during that time? Wala. Hingi lang akong pera sa nanay ko. Tapos, ang una kong drum set, inipon ko. Sa pamagitan ng? Baon. Okay. Okay. Sabi ng nanay ko, saka ng daddy ko, tatapatan ko yung naipon mo. Kung magkano naipon mo, tatapatan ko, bibili kang drum set. So ako naman, niisip ko paano mangipon. Pero kikwento ko na rin ha, pero wag niyong gayahin. Oo. Nung araw, nagwa 1, 2, 3 ako sa jeep. Di ba, nung pagbata ka, sasabit ka. Oo. Sasabit ka pag puno. Oo. Pagka uupo na, bababa ka na. Oo. Hanap ka na sasabitan mong jeep hanggang makauwi ako. Oh, yung diskarte. Oo, so, sasabit pa naman ako eh, di ba? So, hindi ka pa masyadong tinitignan ng tsuper. Pag nakaupo ka na, yung mga hindi pa nagbabayad, magbayad na, di ba? So, ganun ako nakaipon. Hindi siya magandang paraan, wag niyo na siyang gayahin. Pero for experience ko, So, magkano na ipon mo yung ganong... nakaipon ako ng 5,000 pesos. 5,000? Oo. Sa gano'ng katagal? Matagal din, buwan. So, nung nakuha mo na yung 5,000, sinabi mo, Tinapatan ng nanay ko. Tsaka ako nagkaunang drum set. 10,000 ang drum set. Oo, nung unang drum set. Oy, guys, ito lang pakiusap ko sa inyo mga magulang. Ganon din yung practice namin ever since they were young. Na ini-encourage namin at the end of the year, kung ano man ang naipon nila, tinatapatan namin. So, na-encourage sila. Pero yung mga ibang medyo waldas na anak ko, wala. Ako naman, sa amin kasi, kailangan mag-contribute siya. Kailangan mag-contribute ka. Hindi naman dahil walang pera yung magulang. Kasi yung discipline kung paano mo iniipon yung pera, nakatanim na sa iyo. Diba? It's the discipline. Para siyang pag-aaral. Sa law school, mag-aaral ka since day 1 ng first year mo. Kailangan ipasok mo yan day 1. So, kung sino man sa inyo ang maglo-law school, since day 1, mag-aral ka na. Yan ang deposito mo eh. Deposit yan. Hindi totoo na kaya mong aralin yan sa 4th year. Hindi kaya. Oo, para siyang physically impossible. So, ipunin mo na siya Grabe, no? every day na nag-aaral ka. Kasi nung nag-aaral ako ng law, ang tingin ko sa kanya, way po para yumaman ka. Oo. Kaya ka pala nag-abogado. Yes, kasi nainggit ako sa mga teacher ko, ang popogi eh. Oh. So, papasok yung mga teacher mo, nakasuit, di ba? Hmm. Ikaw naman, gusto ko ganyan din ako. Nung naging abogado ako, mainit pala. Pero yung nakita mo ay gusto ko maging ganun kay sir. Yan. So, kailangan meron kang ina-aspire eh. Kung wala kang ina-aspire, wala kang direksyon, magulo yun. Siyempre, habang pinapursue natin ang mga pangarap natin sa buhay, may mga pagsubok. O ano yung pinakamalaking pagsubok na ginagawa? Hindi, yung bar exam. Sa ngayon, yung bar exam kasi, nung panahon namin, hindi ako studious person. Actually, sa San Beda, ang batch ko 3. Bakit? Kasi 6 years ko kinuha yung dapat na 4. Nag-extension ako eh. So, dapat 2004 gagraduate ka na. Pero dahil may back subject ka, naging 2005. May back subject pa ulit ako. Naging 2006. So, maraming panahon na, sabi ko, yung iba tatalino, bumabagsak eh. So, nung mga area na yan, alam mo, pagka nahihirapan ka, wala ka ng ibang tatakbuhan, Diyos na eh. So, bagong believer ako ni Jesus Christ. So, sabi ko, Lord, marami nagsasabi, babagsak ako. Alam mo, may mga kamag-anak ka talagang bully eh. Hindi papasa yan. Kilala ko yan. Kasi kilala ko yan nung bata pa yung bulakbol yan. Ganyan eh. So, sabi ko nung nagpe-pray ako, dahil hindi naman ako magaling maggawa ng sentence. So, pag nagpe-pray ako parate, Lord, alam mo, bagong believer ako eh. Sabi ng mga kapitbahay, mga kamag-anak ko, hindi raw ako papasa. Kaya pag bumagsak ako, mapapahiya ka. Blackmail. Okay. So, yun ang prayer ko. Kasi I treat God as a dad. Oo. So, paano ka ba makipag-usap sa tatay mo? Hindi naman yung sabihin mo sa tatay mo, Tay, may sasabihin ako sa'yo, isusulat ko. Hindi naman eh. Lalapit ka sa tatay mo, di ba? May problema. Ganon. So, normally, pag gano'n ako mag-pray, pag mag-isa lang ako, Lord, mapapahiya ka. 2 na tayo ngayon. Dati ako lang. Okay. So, yun yung ko. So, nung pumasa ako, daming nagulat. Kasi biro mo, 6 years ko kinuha yung law school. Biglang nag-take 1 ako. Take 1 lang? Yung mga tao parang, bakit ka pumasa? Parang ganyan, nagtataka sila. So, sabi ko doon, pagka naging abogado ako, sabi ko, Lord, mag-worship team ako sa church. Alam mo, bago ko natupad yun, parang 10 taon. Bakit? Kasi sometimes, pag binigyan ka ng Diyos na meron ka na, nakakalimot ka. I'm no exception. Nagkatrabaho mo, ganyan, nakakalimutan ko din. Sa panahon ng kagipitan, yung parang kakapit tayo sa Diyos. Pero sa kapanahon ng kasaganahan, minsan
nakakalimot talaga tayo. Sino sa inyo mga guilty dyan? Kung kayo guilty, type guilty sa comment section. Pero during that time, syempre, nung hindi mo pa di ba? Bago ka mag-bar exams, 6 years ka, was there a moment na you felt like, ay, ba't ko pa tatapusin to? Maraming beses. Talaga? Maraming beses. Pwede naman ako magtinda na ng itlog. Yun nga. Oo, di ba? Parang may mga kabatch ka nung college na pagka gigimi kayo, grabe magpaandar, di ba? So, gigimi kayo, kakain kayo. Alam mo ako, ang laki ng sweldo ko sa work ko. Tapos ikaw, may baon ka lang na limited. So, makapag-ambag ka lang ng konti, okay ka na, di ba? Parang ang feeling ko nun, sinasabi, wag na ikaw, wala ka pang trabaho. Parang, di ba? Mabait naman sila, kaso, oo nga, wala pa Nakakapanliit din, di ba? Nakakapanliit na hindi ka nagko-contribute, di ba? Normally, pagkalalabas kayo lahat, hati-hati kayo, di ba? Pero dahil estudyante ako, wala akong masyadong i-contribute. So, sabi ko, darating din ang panahon, maano din ako. Titiisin ko lang talaga. Yun lang, titiisin mo lang. Tapos yun pwede naman ako magtinda Pero kasi, naisip ko talaga, pag naging abogado ka, malaki ang pag-asa mo yumaman. Yung pa rin yaman. Yung pa rin yung yaman oo. Nung naging abogado ako, nalaman ko kung gaano kahirap. Nabudol yata ako. Napakahirap because physically taxing. Hindi lang physical. Mentally taxing. Sobra. At hindi totoo na sinabihan niyo yung abogado niyo, tapos nakalimutan niya na pag sinabi mo. Hindi ganun. So may problema ka sinabi sa akin. Bit-bit ko yun. Natatandaan ko yun. Parang, si Chinky may ganitong issue Ano pang posibleng nangyari dito? Bit-bit mo yun. Times mo siya ng 50. Ay, grabe. Di ba? So, naisip ko na pagdating nung nagpa-practice na ako, ganun. Tapos dati akong bombero Dati akong legal sa shout out sa BFP. Ayan. So, yun. So, sa physically, mentally, taxing siya. So, sabi ko, alam mo, babalik na lang din ako sa yung kung saan ako at home. Saan nga? Magtinda. Oh. At home ako magtinda. Medyo hindi ako mahiyain magtinda. Kung bibigyan mo ako ng turon, ititinda ko yan. Basta kahit because I believe na yung sales, dalawang attitude yan Nakakahiya ka nagbenta. This is an opportunity for growth. For growth. For growth. Kasi, once na na-reject ka sa pagbebenta, meron kang assessment. Bakit ka na-reject? Yun ang tanong Ba't di siya bumili? Ba't di siya bumili? Mali ba ang product mo? Mali ba pricing mo? Or hindi ka lang na talaga gusto? May ganun Galing, no? Ulitin natin, Mali ba ang pricing mo? Product. Mali ba ang product mo? Pricing, product? O baka hindi ka niya talaga gusto. O ikaw, person? Person. Kasi ngayon, lalo na ngayon, na social media makes you interact diretso. So pag hindi nila ikaw gusto dahil hindi nila gusto yung hugis ng mukha. Halimbawa, hindi sila bibili. Kahit gaano kaganda yung product mo, ang daming competition. Ganun din sa tindahan, di ba? Sa palengke, ganun din Yes. Kailangan yung suki mo mahal ka. Di ba? Ang daming nagtitinda ng baboy, parati pumupunta. pero pupunta siya sa'yo. At saka kahit na mas mataas ang konti sa'yo, yes. kung masama ugali ng isa. Yes. Yun ang natutunan ko nung bata ako. You build relationship. Di ba? Sa staff ko, I build relationship sa staff ko. Ganito lang yan sa amin Sa office, pag inaasar kita, malapit ka sa akin. Pag ang pakikipag-usap ko sa'yo, para ako nasa hearing. Hindi tayo close. Ganun lang siya kasimple. So, sa office namin, ang papangarapin mo, yung inaasar kita. Kasi, parang pag magkaibigan kayo, maluwag yung makaka-express ka. So, yun nga, very interesting, napakakulay ng buhay ni Attorney Kaloy talaga. Kasi kung titignan natin from, yun nga, nagsimula ka sa itlog, nangarap ka, nag-abogado ka, tapos na-realize mo pala, hindi pa talaga ito yung gusto mo kasi nga, it's mentally and emotionally, physically draining. So, ano yung turning point? At nung nagkaroon ng turning point, ano ginawa mo? So, nung nagbumbero ako noon, legal ako, meron na kaming negosyo, niregalo yan sa akin ng daddy at mami ko. Unang Don Benito. Okay. So, nung nag-asawa ako, yan ang turning point. Kasi may asawa ka na. Di ba? Single kasi ka pa noon Single ako noon Ay, by the way, magkano kinikita mo noon during that time nung abogado ka sa BFP? Parang 25,000 a month. Single, kayang tustusan yan. Kayang-kaya yung single. Kasi wala ka pa rin binabayaran sa upa. Walang upa, wala lahat. Kaya yon sa'yo lang Oo. Okay. Ngayon, nag-asawa ako. Ilang taon ka na nag-asawa? 30. Shout out sa wife ko. Si Eli. At saka yung anak ko si Don and Ika. Ayan, kagabi lang magkakasama tayo. Nandito na ako ngayon.
So, yun. Dahil isipin mo na yung pamilya. So, iba na yung way of thinking. So, isisip ko na anong future, paano ko mapapaaral yung anak ko, paano. Kagabi lang, nasa Maseda kami. Sa Maseda dyan sa may Blooming Tree. Nung nagsisimula kaming maghanap, bagong kasal kami, yung misis ko, pag alas 12 ng gabi, pag nagugutom, kakain kami ng sisig sa Maseda. Yung mga tapsi-tapsi loob. Oo. So, nag-uusap kami. Kanina, bago ako umalis, sabi niya, kagabi, nag-usap din kami. Naalala mo nung araw, no? Alas 12, kumakain tayo ng sisig sa kanto. Ngayon, kaya mo nang kumain ng sisig kasi yung katawang panlupa mo, hindi na eh. Oo, so, ang bilis ko nang tumaba ngayon eh. Pag naamoy ko yung pagkain, tumataba na ako. Hindi ko pa sinusubo eh. Oo, so, ganun ang nangyari. So, sabi ko, di ba, nung nagsisimula tayo, masaya. Kasi we enjoyed every part of my life. So, nung bata ako, in-enjoy ko maging palengke boy. In-enjoy ko yan. Naglalaro ako sa kalsada. Hindi naman ako nagkasakit. So, hindi ako nagkasakit. Totoo yun. Guys, ito lang I don't know kung naalala nyo pa. Basketball. Di ba? Pagkatapos, ang dumi-dumi, lumabas ang pansit. Kakain ka. Walang hugas kamay yun. Walang hugas kamay. Oh, di ba? Naalala mo, di ba? Oh, grabe yun. Ako naglalaro ko sa kanal. Tapos, di ba may putik ka? So, para mawala yung putik, ang ipanghugas ko yung kanal din. Di ba? So, wala nang putik. Pero pinalinis mo yung kanal. Di ba? Pero umuwi ako, wala akong sakit. Okay naman. So, ganun siya. In-enjoy ko siya. Nung binata ako, in-enjoy ko siya. Nagbanda ako. Okay. Wala akong pera. Sumasabit ako sa jeep. Hindi ko sinabi na, kawawa naman ako. Hindi. Muntik na ako ilang beses maipit sa jeep pag nagbabanggaan sa likod. Di ba? At saka dito, biyahing antipolo. Di ba? Ang tawag dyan, jeep dito, patok. Dito yung mga jeep na antutulin. Gumagano. Yeah, oo. Pag sumabit ka dyan, ako, nakakabit ka. Pwede ka lumipad. Yes. Nung bata ako, hindi ko siya naisip na delikado siya. Oo. Ngayon ko na lang siya naiisip nung umidad na ako. Pero dati parang, kapit, ayan na, lilibo. Yun yung mga nakikita mo eh. Enjoy, no? Enjoy. So, nung nag-law school ako, nung college ako, nag-law school ako, bagsak ako. Enjoy. Sabi kasi muntik akong mag-quit eh. First year. Unang grade na natanggap ko, 74. Criminal law. Sabi ko, hindi yata para sa akin tong law school. Tapos may isang judge na lumapit sa akin. Kaibigan ko talaga yung parang nanay ko yun. Si Justice Selma. Justice na siya ngayon. Sabi niya sa akin, naglalakad ako. Saan ka pupunta, iho? Ma'am, magdadrop na ako. Sabi niya. Ganun? Bakit? Bagsak ako eh. Ganun ba? Huwag ka muna mag-drop, iho. Antayin mong i-kick out ka. Sabi, oo. Kung kick out ka, so be it. Di ba? Pero antayin mo. Hindi ako na-kick out eh. Nakatapos ako ng 6 years. Pero nakapirma na ako dun eh. Magdadrop na ako. Kaya sabi ko, kailangan tapusin mo eh. You wait talaga. Hindi pwede na nainip ka. Ngayon kasi, isang taon, di ka na-promote. Hindi ka napansin. Sabihin mo, wala akong pag-asa. Pero alam mo, it takes years. Years talaga. So, law school, 6 years. Pagtapos mo ng law school, mag-aaral ka na ulit. Law school, for the bar, naging abogado ka na. Simula pa lang yun ng pag-aaral mo. Kasi on the field ka na. Pag nasa field ka na, every new case, every case study, bago yan. Bago ng bago. Research ng research. Kaya guys, ito lang, I just want to encourage you, no? Kung ikaw ay nakikinig at nanonood ngayon, pinanganak ka in the year 2020, no? 2020 or 1990s. Kasi ito yung panahon ng pinanganak na lahat ay madali. Yeah. Instant coffee, instant mommy, instant noodle, microwave, lahat mabilis. Hindi katulad nung panahon natin, may proseso. Yes, there is a process. So parang, at sa atin, naintindihan natin na may process. Pero para sa kanila, hindi rin natin sila masisisi kasi pinanganak sila sa ganitong Kaya ang mindset nila, pag hindi sila nagiging successful in a short amount of time, parang nadidepress sila. Yeah, importante kasi na tanggapin mo yung nature. Nature has process. Hindi ka nagtanim after 2 araw naging bigas yan. May process yan. Mag-germinate yung buto. Susundin mo yung process ng nature. So, bilang tao, ganun din. Kung halimbawa ngayon ay 25 ako at binigyan mo ako ng 1 million, ubos yun. Because hindi ko pa na-undergo yung process na natutunan ko now. Kahit na konti lang yung pera, magtitinda ako ng kahit ano. Ang dali magtinda ngayon. May dropshipping, may napakadaming opportunity na magtinda. Kakapalan mo na lang ang mukha mo. Pwede ka nga magtinda ng walang puhunan ngayon, unlike before. Tama. Kaso medyo kakainin mo yung pride mo. Kasi, di ba, sabihin, abogado ka, tapos nagbebenta ka ng... Sinabi sa akin yan, abogado ka? Pare, ang tagal nating nag-aral. Magtitinda ka ng kamote. Kaso, ang inisip ko naman nun,
ngayon is ganito. Yung oras 24 hours, hindi ko kayang i-scale yung sarili ko. Ang abogado kasi is ano yan is a personal relationship. Kahit mahal yung abogado mo, pero may tiwala ka sa kanya, alam mong ilalaban ka niya, babayaran mo yan. Pero you can only bill so much. Oo, kasi guys, ito lang no, perspective lang no. Kasi you exchange time for money. The only way na lumaki ang income mo if you increase the price of your time. Yes. 'Di ba? Pero you can only increase up to so much, 'di ba? Kaya yung mga premium ng mga lawyer talagang sobrang taas. However, sa sales, sa business, may scalability. you exchange not time for money, but you exchange results for money. Yes. Kahit isang oras ka na magtrabaho, pero bumenta ka ng 100 na kasaba, 100 na leche flan, ang kita mo 100 times. Sa 5 piso, tingi lang Kasi dahil sanay ako sa palengke, tingi lang ang kita. Hindi wholesale. Kumbaga, yung retirement mo, wag mong kunin ng 1 taon. Hindi, matagal yan. So, kahit kumita ka ng konti, ang goal is tuloy-tuloy. Cash flow. Yun lang ang goal mo. Hindi para yumaman. Ang goal mo lang muna is, lalo nag-start ka mag-business, ang goal mo is to develop clientele and then, siguraduhin na babalik sila para sa sunod-sunod na benta. Pag ang feeling nila ay overpriced ka hindi sila babalik. Di ba? So, kailangan yung babalansihin mo yung product, price, at saka yung relationship mo sa mga customer. So right now, balik naman tayo sa Don Benitos, di ba? Yung sinasabi mo nga, barya-barya lang kinikita niya, maliliit lang. Nag-start kayo sa isang branch, ikaw mismo. Kaming mag-asawa. Oo. So ngayon, paano nyo napalaki yun? Ang misis ko kasi negosyante rin. So may sarili siyang business noon, fashion accessory. So nung araw, ang income namin, nakatira kami sa taas ng tindahan. Para matipid. Grabe. Okay, matipid. Ang ulam nung staff namin, sabay-sabay kami kumakain. Siya na rin nagluluto. Siya nagluluto ng kasaba, siya rin nagluluto ng ulam namin. So sa taas sila, tapos yung sila natutulog sa labas lang ng kwarto namin. Wala kaming dining table noon. So ganun lang ang buhay namin noon. Payat lang talaga. So pag meron akong kinita, ang aking kinikita noon sa pagkabumbero, para sa amin dalawang mag-asawa. Tama. Yung kinikita ng misis ko sa negosyo niya, at yung kinikita ng company, para lang yan sa company. Hindi kami kumukuha ng pera. Anong ginagawa nyo sa Reinvest. So, halimbawa, Binabalik kumita nyo. ka ngayon. Kumita ka, uy, nakaipon ka na. Gawa ka ng bagong tindahan. Oo, yung misis ko si malakas mag-trip yan. Ikot ng ikot. Okay. Naghahanap ng pwesto. Oh. Ayan, yung mga anak ko lumaki yan, naghahanap kami ng pwesto. Kaya nung bata sila, pag nakakita ng roll-up, pwesto, ganun. Iniikot namin yan. Hanggang ngayon, umiikot kami ng pwesto. Grabe guys, ito talagang sobrang powerful to. Sana kapulutan nyo ng aral. Tip number 1, kung mag-i-start kayo ng business, mababa lang ang overhead, low overhead. Yes. Yung ginawa nila, ground floor, tindahan, second floor, bahay. Yes, sa Mindanao Avenue yan. Oo, alam mo, tindi nun. Bakit? Alam mo bakit? Kahit walang benta, hindi pwede sara bahay. Yes. At saka kasi, hindi ko naisip na, ewan ko ba, hindi ko naisip na lawyer ako, dapat may ganito ako. Hindi ko naisip yun Ang iniisip ko lang, kailangan mabuhay kami. Tama, survival. Oo, yan lang. Kailangan next day, makatagal tayo ng 5 months muna na may kitain ng konti. Para pag kumita tayo, mayroon tayong pantayo sa susunod na tindahan. Pangalawa, guys, ito yung matinding lesson na kailangan nating matutunan. Pag ikaw kumita ng pera, hindi pambili na sasakyan, hindi pambili na magagandang gadget, ang gagawin mo, itatanim mo ulit yung kinita mo. Yan ang binhi. Para meron kang second branch, parang meron ka ng pang expansion. Yes, at saka yan ay natutunan ko rin sa pagbabasa sa Bible. Ang magsasaka, hindi mo kukunin lahat ng binhi para ibenta. Kukuha ka ng konti, riritanim mo ulit. So, it's a cycle So, susundin mo lang yung law of nature. Kasi ako, dahil lawyer ako, I believe in freedom of faith, freedom of religion. Pero, in a business sense, pag binasa mo yung Bible, napaka-logical niya. Kahit hindi sa religious perspective. Paano? Sa Proverbs, pag tinignan mo, di ba? Yung pagtatanim, kung anong tinanim mo, yan ang anin. aanin mo. Basic, di ba? O ngayon, kung ikaw ay bata, lahat tayo binigyan ng Diyos ng something. Anong ibinigay sa'yo pag bata ka? Siguro, lakas, Oras, talino. talino. So, yun ang puhunan mo. Okay. Saan mo siya gagamitin? Kumuha ka ngayon, nagtrabaho ka. Minahal mo yung mentor mo. Sabi mo sa boss mo, boss, hanggat empleyado mo, I will serve you honestly and loyally. Di ba? Kasi yun ang binigay sa'yo ng Diyos, lakas, energy. Natuwa ngayon yung boss mo. Okay. Kasi tinaniman mo siya ng goodwill. Tama. Sabi ng boss mo, alam mo, tuturuan kita maghanap buhay. May pag-asa ka Hindi ka mabilang sa trabaho. So, kasi ngayon, napapansin mo sa Facebook, pag nakita mo, dapat 8 hours ako. Dapat 8 hours ako. Magsisimula ang relationship ng boss mo after 8 hours. Hindi yung 8 hours. So, you make relationship, you make connections
after the 8 hours. So ngayon, nakagaanan ka ng loob ng boss mo dahil sa tinanim mo eh. Sabi ng boss mo, pupuhunanan kita. Siya na nagbigay ng... Oo, medyo may ano ka eh, may talentong bata. Kasi alam niya yung mga successful people. Natutuwa sila, nakakaamoy sila ng katulad nila eh. Tama. Naaamoy nila yan Na eh. nag-uumpisa. Nag-uumpisa, parang marerelate mo. Parang ako, pag may lumalapit sa akin na, Kuya, pwede ba ako magpaturo? O anong ba gusto mong negosyo? Tapos nakita mo na ang ganda-ganda nung presentation sa'yo. Sasabihin mo sa kanya, alam mo, wag mong itigil yan. May pag-asa ka. Diba? Kasi makikita mo na yung process, ginagawa niya, nag-aaral siya, diligently, diba? May pag-asa ka. So, ako, hindi mo ko kailangan bayaran. Tuturuan kita mag-isa because nakikita ko may pag-asa ka eh. O, ako naman, nagtatanim din ako sa'yo sa next generation as a way of saying thank you. Di ba? Sa mga taong nagtanim Sa mga taong nagtanim sa akin. So, pay it forward. Kaya guys, ito lang FYI lang. Kung ikaw bata, nakikinig ka ngayon sa episode na ito, huwag kang magbilang ng trabaho. Parang ang goal mo talaga, pag bata ka, matuto ka. Yes, and pag nagbibilang ka ng trabaho, makukuha mo ang gusto mo. Ano ang gusto mo? Ano? Sweldo. So, ibibigay niya sa'yo yung sweldo mo. Tapos ka na. Kasi ang hiningi mo sweldo eh. Di ba? So, pag sinabi mo sa boss mo, boss, gusto ko bayaran mo ako ng ganito. Tapos sabihin ng boss mo, okay, pero yung utak ko di mo makukuha. Pera ko lang. Transactional lang. Yes, transactional. Okay naman yun sa point of view mo. Pero sa point of view ko, nung nagsisimula ako, walang oras. Pag tumawag ang boss ko ng alas 12 ng gabi, sasagutin ko yan. Alam mo bakit? Ba't mo ginagawa yan? Bakit? Kasi matututo ka dun sa boss mo eh. Hindi lang yun. Oo. Kasi ang magiging impression sa'yo ng boss mo, reliable. Yes, reliability. At saka hindi lang yan. Pag meron siyang problema, ikaw lang pupunta. Yeah. Kasi Diba? gumagawa ka ng ano eh. Dapat medyo para kang medyo drugs. Yung naa-addict sa'yo yung boss mo. Totoo. Kasi nagkaka-create ka ng value eh. Oo. You are a valuable asset. Kasi ang gusto ng mga tao, mahalin mo ko for who I am. No. You create value for yourself through experiences. Ngayon, mabait ka pa, napagkakatiwalaan ka, eventually, isasama ka niya sa group niya eh. Alam mo, Oo. ito yung pinakamatindi. Siguro, true story to. Para kapulutan niyo ng aral. Si MVP, Manny V. Pangilinan. Ang daming kumpanya niya. Sa daming kumpanya niyan. Pero meron lang siya talagang isang go-to guy. Malupit yun. Oo, yung kahit na basta kung may crisis, siya yung parating tinatawagan. Na talagang kaya sobrang taas ng value niya. Yes, tsaka yan yung mga tao na kahit tawagan mo si MVP ng alas 3 ng madaling araw, sasagot. Kasi ganun ka ka-importante. Di ba? You should always be important to someone because you provide value. Sa family, di ba? Magagalit sila. Minsan, sa mga OFW, ba't mahal na mahal mo yung OFW kahit nakawawa na sa abroad? They provide value sa'yo. Pero ang masakit, pag uwi niya dito, hindi niya naayos yung value system. Wala na kasi binibigay. Wala na siyang value. Nawala na siya ng value. Kawawa. So, pagkatapos niyan, pag nakakita kayo ng pwesto ng mga anak nyo, nakakatuwa, pwesto-pwesto. So, ngayon, gaano kalaki na ang Don Benitos, yung branches nyo personally? Lampas 100 na siya. Available siya Luzon, Visayas, and Mindanao. Iba-iba naman ang may-ari. Hati-hati kaming family. Ako lang yung pinaka-organizational head. So, yung mami ko, meron siyang pwesto. Yung mga kapatid ko. So, kami, family oriented. Hindi kami nagpa-franchise because sa aming business model, dahil abogado ako, takot ako sa demanda. Alam mo ba na ang mga abogado takot sa demanda? Oo, kasi Alam nila eh. alam mo kung gaano kahirap magdemanda, ganyan. Ang franchise kasi is not for everyone. Many times, ang tingin ng tao sa mga nagpa-franchise, may pera ako, magpa-franchise ako ng business. Tapos magagalit ako sa'yo after 1 year na hindi ako kumita. So, nagiging kaaway mo sila. Some of the time, many times. So, kung halimbawa may 100 kang franchise, Hindi tapos may may 100. 20 galit sa'yo. So, ako, ayokong i-shoulder yung may 20 galit sa akin. So, ako, sabi ko, kung lalaki tayo, as is. Ayan, yun ang aming business model para sa amin. So, iba, kino-consider ko kasi lahat parati yung way ng abala. At saka yung kinento mo sa akin dati na yung standard and quality na... Yes, mababantayan mo. Oo. Pag sinabi naming tapon. Ano ibig sabihin nun? Kasi everyday fresh kami. So, gabi tapon mo yan. Paano kung franchisee ka, so nakatali yung kapital mo dyan? Itatapon mo ba siya? Hindi. Yeah, diba? Mahirap. So, mag-aaway lang tayo. So, pinakasimple. Ngayon, pag sinabi namin sa staff, tapon. Tapos, sabi ni boss tapon. So, right now, syempre, sa dami mong ginagawa, what you can say your proudest achievement as of so far? As of so far, ang proudest achievement ko, yung wife ko, and yung mga anak ko. Kasi yung wife ko, very supportive yan. Siya ang aking greatest supporter at saka greatest critic.
Supporter muna tayo. Siya ang great supporter. So, pagka may dinesisyonan ako at sinabi kong yan na talaga, susuportahan niya naman ako. How about the greatest critic? Bago ko marating yon, magdidebate muna kami. Kasi sabi niya sa akin, one time, nung sinasabon niya ako, wala nang pwedeng dumuro sa'yo, kundi ako. Sabi niya, which is right. Sabi niya. So sabi niya, kung hindi kita sasabihan ng mga blind side mo, blinded ka. Yes. So ako naman, okay. So pagka meron kaming big decisions, ganyan, para ako nag-a-argue sa Congress. Oo. Alam mo ba, maglalabas ng pera. Pag sinabi ng wife ko, totoo to bakit kayo maglalabas ng pera? Ayan. So, patay na. Yung bayaw ko marketing At saka may negosyo kami ng bayaw. Kailangan namin ng budget mag-i-invest kami. Nako, eto na yan. Hearing na sa Kongreso yan. Bakit kayo maglalabas ng pera? Ang daming paliwanag niyan. Magdo-drawing pa ako. Ito pa yung ROI. Ito pa yung ganyan. Pag sinabi niyang go, wala akong problema. Pag no, kailangan i-argue ko sa kanya na maging gitna. Many times natatalo ako. Kumbaga, parang ayaw tayo labasan ng pera. Back to the drawing board. Babalikan ka namin. So, ibig sabihin, hindi kami naka-research ng ayos. Kasi tinanong niya kami ng valid question. Oo, so, sa amin, it's nothing personal. Hindi sasabihin mo, ako ang lalaki dito. Hindi ganun. Pero pag nasa gitna, example, 50-50, sasabihin niya, pwedeng hindi, pwedeng oo. Then, magdi-decide na ako. Ikaw na. Ako na. Hanggat nakikita niya yung butas doon sa sinasabi ko, back to the drawing board. Galing, So, shout out lang sa mga taong may mag-asawa na magandang practice yan na nagkakaisa kayo sa lahat ng inyong pagpapasya. Oo naman, kasi pera namin yun Amin siya. Hindi ko siya pera. Until now, meron lang akong allowance. Alam mo, yung allowance ko lang ang hindi subject sa audit. Abogado talaga. Seryoso yun. Halimbawa, meron akong allowance, 50,000 isang buwan. Yan ang allowance ko. Pwede mong gamitin. Bahala ka. Tama. Oo. Walang audit yan. Pakaso, yung misis ko, dahil alam niya kung kailan ako sa sweldo, magpapalibre pa. Bagong sweldo, magpapalibre pa, di ba? So, ganun siya. Anything above that, mag-audit na. Galing. Yeah, regardless kung sino ako. And binilin ko sa mga staff, I am always subject to audit. Huwag kayong mahiya sa akin. Kasi ang nagiging problema sa staff, pag may staff ka, pag hindi ka covered ng rules, nagdi-demoralize yung mga tao mo. So ngayon, pag sinabi kong magli-liquidate ako, li-liquidate ko yan. Right now, at this season of your life, from a palengke boy, ngayon utangaryo na ako. Oo. Hindi, syempre, ganyan, lumaki na yung business, ano pa yung mga ventures na ginagawa nyo ngayon? Ano na ginagawa mo ngayon? Madami. Nagdi-distribute kami ng sabon, cologne sa MLSC, sa brand. Partner kami yung bayaw ko. Tapos, meron kaming minamanage na mga resort. Shout out sa Villa Elisa. Wow. Yung mga staff ko dyan, makukulit yan. Happy kami parate. Yan. So, dinidevelop namin yung ibang business. So, in other words, again, yung perang kinita mo, Binabalik din namin. ini-reinvest again. Yes, because hindi ako maluho. Normally, ang luho ko lang, kumain ng pare sa retiro kumakain ako doon, kakain lang ako. Yan na yung luho ko. Sa ano nga Manila, di ba yung Ogbo ba yun? Sa Ugbo, sa may Tondo yun. Oo. Ako dahil sa Blooming Treat ako, malapit ako sa Paris Retiro sa Retiro. So bata pa ako, kumakain na ako doon. Hanggang ngayon, nagpapabili ako doon, kumakain ako doon. Parang ano ko yan, comfort food ko yan memories yan Totoo. So pag nagpunta ako sa office sa Manila, pabili mo ako ng Paris. Parang dati hindi natin afford, ngayon na-afford Dati na. noon, kailangan ko pang mag-ipon para kakain ako ng Paris. So ngayon, at least, anytime pwede na. Pero hindi kasi sa akin issue yung kailangan kong gumastos ng ganito. Kasi may nagpayo sa akin na isang bilyonaryo nung araw. Sabi niya, bata pa ako noon, 10 years ago. Sabi niya sa akin, darating ang panahon, uunlad ka. Always remember to live simply. Naisip mo ba kung araw-araw kang kumakain sa hotel? Wala na siyang kwenta. Oo. Sabi niya. Oo. So, para ma-maintain mo yung kaligayahan mo, para sa'yo, you live simply. Tapos minsan mo lang i-treat Minsan sarili. mo lang treat sarili mo. Pag kinain mo yan, wow, ang sarap pala nito, di ba? So, para sa'yo yun Kaya maraming rich person ang nalulungkot because lahat kaya na nilang kunin. Wala nang challenge So kami... At saka siguro kung gusto nila yung next, di na nila kaya yung kasi next level na. Kasi ang taas mo na ng standard Oo. Oo.
Oo. So ako, pag pupunta ako ng Blooming Treat, kumakain ako sa Parisan, kumakain ako sa Maceda, sa Sisig. Kasi yan ako talaga eh. Ngayon, pagkakain ako ng special, once a month, o kaya every 2 months, talagang dadamahin mo siya, magbihis kayo. Bakit? Kakain tayo. Diba? So, it is a memorable affair. Yeah, totoo. Alam mo, napakaganda ng story ng buhay mo, Attorney Carlos. So, ano naman ang parang lessons na masasabi mo sa mga tao na nakikinig ngayon at nanonood na may pinagdadaanan sa buhay rin? Alam mo, every day we live by grace. Grace, I mean acronym. Paano? Okay, G. G is for God. Always know your God. How you treat your God is how you think. Example, ang tingin ko kay Jesus ay tatay ko. So pag may problema ako, para ka nagsusumbong sa tatay. Hindi ka para ka nagre-report sa hari. Magkaiba yun eh. So minsan, may problema ka mabigat. Dahil ang tingin mo sa Diyos ay tatay, ang mindset mo, may itinuturo yung tatay. Hindi ang mindset mo, siguro pinarurusahan mo. Hindi ba? So, if you believe in something, example, hindi ka Christian, may pinaniniwalaan ka. You study what you believe. Kasi baka mamaya, chismis lang hearsay. Hindi pwede. You read. Kung bibili ka ng bahay, babasahin mo ang titulo. Tama. Kung genuine. Di ba? Sino magbabasa? Ikaw. Tama. Hindi ka maniniwala. Alam mo, totoo yan. Hindi, di ba? So, same is true with your belief. Basahin mo. Okay. R is resiliency. Know that there will always be problem. Every day, ang almusal ko, problema. Lalo na kung nagnenegosyo ka. Yes, pag nagnenegosyo ka. Pag wala akong problema ng 3 days, kinakabahan ako. Malaki yung problema. Kasi hindi pa nila masabi. Di ba? Parang sasabihin. Ganyan. Okay. A is attitude. You always think na yung Diyos mo, hindi ka pinarurusahan, tinitrain ka. And then you will have resiliency. Kasi pag ang feeling mo pinarurusahan ka, parang ka mamamatay. Pero pag ang feeling mo, tinitrain ka for a better... Lalakas ka eh. Lalakas ka. Parang, pag natapos ko to, I'll be better. G-A-R-C. C. Then you will build your character. 'Di ba? May God ka, may resiliency ka, tiniis mo, right attitude, you build character. And E. E, you start. You execute. Execute small. Start small. Small. Ang nagiging nakikita ko sa business ngayon, lahat sila nagpapabilisan lumaki. Kung makikita mo, alam mo ba na ang isang downfall ng business is too much capital? Oo. Yes, because yung creativity mo namamatay. Oo. Kasi marami kang pera eh. Totoo. So, sir, mayroon tayong problema. Magkano yung bilhin mo? Bibilin mo. So, not knowing na naging habit mo siya, Totoo. na ilalabas mo nang nailalabas yung pera. Pero pansinin mo yung mga magulang natin o yung mga nakatatanda. Pwede pa yan, di ba? Gawan mo ng paraan. So, you start small, kasi nabagsak ka. Madali bumangon eh. Gas-gas lang. Diba? You live to fight another day. And it's a cycle. It happens every day. Diba? May nangyari sa'yo ngayon. Babalik ka naman kay God. Babalik ka na naman kay God. Tapos kailangan maging resilient. Oo, resilient ka. Alam mo, may problema eh. Tamang Tamang attitude. You build character Galing. and then you execute. Babalik na naman. Babalik ulit kay God. Diba? So, yan yung aking parating guide. Kasi we live, every day we live by grace. Hindi mo alam kung gigising ka bukas. May kilala akong may sakit. 3 taon na, may cancer. Buhay pa. May kilala naman ako. Bigla lang binaril. Malakas, walang sakit. Patay. Hindi mo hawak yung buhay mo. No? And when na-appreciate mo yan, ma-appreciate mo na everyday blessing. So, pag gumising ka na nagte-thank you, sasabihin ng tatay mo. Kahit sa bahay eh, pag may anak ka na, Dad, salamat. Gusto mong bigyan ng pera. Oo nga. Kahit na, kumbaga, okay lang ba sa'yo, anak? Ito ulam natin. Ako, Dad, salamat. Ang sarap ng ulam. Bibigyan ko itong anak ko. Yeah? Be-bless ko. De-bless ko to. Kasi thank you ng thank you eh. Pero kung paano kung reklamo? Ikaw, kasi ang ginagawa ko parate, iniisip ko, kung ako si God, anong mararamdaman ko? Di ba? Di ba? So, ano mararamdaman mo kung ikaw tatay? Tapos sabi nung anak mo, ano ba naman to, Daddy? Walang aircon. Ano mararamdaman mo? Wala. Hindi pa siya handa. Hindi pa siya handa. So, kasi paunti-unti ang bigay sa'yo ng Diyos. Dahil baka mamaya, pag binigyan ka ng sobrang laki, di mo rin kayanin. Right now, Attorney Caloy, I'm sure may mga taong nanonood ngayon sa atin ang nawawalan na ng pag-asa. Diba? Na dati, siyempre, palengke boy na nangarap na sinabi mo, nagbanda na wala kang kapera-pera, na gusto mong yumaman, maging abogado, pero na-realize mo na hindi talaga yan ang talagang calling and purpose mo at nalinya ka sa iba. Ngayon, maginhawa na ang buhay. So, siguro, can I request you to pray for people who are losing hope right now? So, Lord, maraming salamat sa opportunity to share. And sana meron silang natutunan. And sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, and maganda makilala kanila para magkapag-asa sila. And kung may mga tao tayo na makatulong, and I hope na tumulong tayo one person at a time. Sometimes, kailangan lang nila ng konting push and konting hope
And sana wawalag silang mawalan ng pag-asa kasi parating may Diyos. Salamat sa opportunity na to. Salamat kay Sir Chinky and sa staff niya, sa mga team niya. I hope na marami tayong matulungan, matouch. All this we ask in Jesus' name. Amen. Guys, if you prayed that prayer, you're losing hope, wala kang kita, wala kang negosyo, wala kang ng trabaho, I want you to believe, and by God's grace, again, God is present. God is teaching you to be resilient. He wants you to have the right attitude, and then you need to develop character, and then at the same time, you need to learn how to execute. Kaya nga, kung ikaw ay nag-pray, type I prayed in the comment section. So, right now also, attorney, paano ka mako-contact? Like for example, kung may interesado, yung ipopromote mo, yung mga branches. Well, mas masaya ngayong Pasko. Kung saan may Pilipino, may Don Benito. Huwag niyong kalimutan. And tama-tama at marami kaming babayarin sa sweldo ngayon. Tulungan niyo kami. And nag-check nyo rin yung MLSC and Ano yung MLSC? yung ano yun, yung MLSC yung company namin nagdidistribute ng sabon. Okay. Oo, kaya siya MLSC ang pangalan niya dahil may libreng sabon. Ah. Nagsimula kami kasi pag bumili ka ng sabon, may libreng sabon. Kaya sinorkat na lang. Okay. And then yung Villa Elisa, pangalan ng wife ko yon. Oo, so yun yung mga minamanage namin. Saan may Facebook account? Yes, na? search nyo lang kami sa Facebook. Available kami sa lahat ng social media platforms. And nagsusupport kami sa mga billiard tournament. Oh. Yes. Oo. Kasi naniniwala ako na ang bilyar ay may pag-asa ang Pilipino dyan. Oo. Yes, may pag-asa. Hindi kailangan ng height eh. Yes, at saka ang bilyar ay sabihin na natin na isa sa mga reason bakit yung panahon natin, konti ang suicide rate. Bakit? Nung bata ka, nalungkot ka, wala kang kalaro, punta ka ng bilyar. Oh, may kalaro ka na. May kalaro ka na. And then after that, may kaibigan ka na. Ang problem ngayon kasi is nobody cares. Ngayon, lahat busy sa cellphone. Pero nung panahon natin, kaya less ang stress ng mga bata. Because of that, May kalaro. may kalaro ka. Thank you very much, Ay. Attorney. Sir, maraming Guys, salamat. there you have it. Sana na-encourage kayo sa episode na ito. Guys, kung may mga comment kayo or gusto nyo pang napulot na aral dito, na gustuhan nyo, pakitype na lang sa comment section. And please don't forget to follow and subscribe this channel. Tatandaan, parati ko sinasabi, tamang karunungan, tamang disiplina po, ang susi sa pagyaman.